Malaya po nating ibigay yung praises na deserve ng ating Panginoon ngayong umaga. At ngayon pong umaga, tayo po ay magpakumbabang lumapit sa Panginoon. Humingi po tayo ng tawad sa kung ano man po yung ating naging pagkukulang sa buong isang linggo po. Kung nakasakit man po tayo sa ating kapwa, at higit sa lahat po sa ating Panginoon, hingi po natin ito ng tawad. Ipalinis po natin sa Lord ang ating puso, ang ating isip. Nang sa ganun po, sa paglapit po natin sa Panginoon, tayo po ay malinis at karapat-dapat para sa Kanya. Ang lahat ay narito na isang pagkakataon din tayo ay yung panahon, malamig, tayo ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Sige po, tayo po yung magpasalamat. Magpasalamat po tayo sa mga bagay na ginawa po sa atin ng Panginoon sa buong isang linggo pong nagdaan. At ngayong pong umaga, ilapit po natin sa Lord, ito pong kanyang gawain. Una po, ipag-pray po natin na maging maayos po yung smooth ng flow, program. Pag-pray po natin yung mga equipments, mga instruments po na gagamitin. Pag-pray po natin na mag-functions po ng maayos. Wala pong maging technical problem. Ganon din po, pag-pray din po natin yung mga tatayo po dito sa unahan, yung magpapacilitate po ng program, pag-pray po natin yung wisdom, yung guidance po ng Holy Spirit, at yung encouragement din po. Ganon din po yung magpapaawit, even po yung mag-speak po mamaya ng word, pag-pray po natin yung wisdom, yung confidence, at talagang yung samahan ng Lord, yung speaker natin mamaya kung ano man yung gusto ng Lord na iparating na message sa atin. Ganoon din po, ipag-pray din po natin yung ating mga katabi, yung ating mga kapatid na personally ma-encounter nila ang Panginoon, maranasan nila yung inspiring worship sa pag-aawitan, sa pananalangin, sa pakikinig ng salita ng Lord, tigit sa lahat po sa fellowship mamaya. And lastly po, ipag-pray po natin yung pag-cover po ng Holy Spirit sa kabuuan po ng gawain. Ganoon din po, ipag-pray din po natin yung mga kapatid po natin na papunta pa lamang po dito. Pag-pray po natin yung pag-iingat po ng Lord sa bawat isa. Ganoon din po sa ating pong mga kapatid na may karamdaman. Pag-pray din po natin yung kagalingan po nila si Sir Fred. Maging ako din po, ipag-pray niyo din po. Maging kung mayroon pa po kayong kakilala na mga kapatid po natin na may karamdaman ngayong araw na to, talagang ilapit po natin sa Lord yung kagalingan.
Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin. Good morning po, Lord. Salamat po sa napakagandang umagang ito, Lord. Salamat po, Lord, sa maaga niyong pagising sa bawat isa. Salamat po, Lord, sa malakas na pangangatawan. Salamat po, Lord, sa inyo pong pag-iingat sa bawat isa. Na kami, Lord, ay narito muli sa inyong tahanan. Mag-worship, makikinig ng inyong salita, Lord. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pong katapatan, Lord, sa bawat isa. Tunay na, Lord, na kayo ay tapat. Even po, Lord, na kami ay unfaithful sa inyo, napakabuti niyo po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa inyong biyaya at pagmamahal sa bawat isa. Ngayon nga po, Lord, ang dalangin po namin yung aming pag-worship sa inyo. Malugod po namin kayo, Lord. Ma-honor po namin kayo ngayong araw na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami, Lord, mula umpisa hanggang sa matapos. Kailang po, Lord, yung madakila, Panginoon, ngayong araw na ito. Ganun din po yung mga kapatid po namin na pupunta pa lamang po dito. Dalangin po namin ang inyo pong pagsama at pag-iingat po, Panginoon. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Good morning, everyone! Yan, inayayahan ko po ang lahat na magsitayo sa umagang ito kahit na po malamig ang panahon. Tayo po ay tuloy na tuloy sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Handa na po ba tayo? Amen! Hindi po hadlang ang malamig na panahon para po maging mainit ang ating pagsamba at pagpupuri sa ating nag-iisang Lord sa umagang ito. Ang ating Lord na siya po ay ating Savior, Redeemer, who rescued our soul, and He died on the cross. At talaga namang yung dugo niya, yung tumubo sa ating mga kasalanan para pa tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kaya sa umagang ito tayo po ay patuloy na magdiwang. Let's celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ because our Redeemer lives. I believe
makaupo. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Kamusta naman po tayo? Batiin naman po natin at kamustahin ang ating mga katabi at sabihin natin sa kanila na gagalak ako na makita ka. Let us all take this opportunity din po na batiin ang ating mga butihing guro ng Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day po. Salute po kami sa inyong mga guro. At sa punto naman pong ito, nais ko pong malaman kung naranasan na po ba natin ang pagkakataon na hinahanap natin ang presensya ng isang tao, isang kaibigan, kapamilya, o mahal sa buhay, lalo na sa panahon ng pagsubok. Naranasan na po ba natin yon? Yung tipong gusto po natin silang makasama dahil ang kanilang presensya ay nagbibigay ng aliw, lakas at pag-asa. Sa totoo lang po, lahat tayo ay naghahanap ng presensya na nagbibigay ng katiyakan at kapayapaan. Ngunit, dumating na rin po ba tayo sa puntong nagtanong tayo, nasaan na ba ang Panginoon? Sa gitna ng mga pagsubok, minsan akala natin iniwan tayo ng Diyos o pinaparusahan niya tayo. Parang ang layo-layo niya at hindi natin siya maramdaman. Isa sa mga paborito kong pastor na nagsabi, "Many of us know about God, but don't really know the Lord." Kaya ngayon pong umaga, mahalaga po na itanong natin sa ating sarili, kilala ba natin talaga ang Panginoon? Do we truly seek Him and His purpose in our lives? Sabi nga po sa salita ng Diyos, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Kapag hinahanap natin siya ng buong puso, tiyak po na matatagpuan natin siya. Nais ko pong ipaalala na ang presensya ng Panginoon ay hindi limitado sa mga magagandang araw lamang. Kahit sa unos ng ating buhay, He is there, working. Tandaan po natin na sa bawat umaga, ang kanyang pagpapala ay laging bago. Kagaya po sa kanta kanina, magpasalamat tayo sa kanyang ginawa. Deuteronomy 31 verse 6 reminds us, "Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Kaya ngayon pong umaga, inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat at patuloy po natin ihanda ang ating mga sarili sa pagsamba sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiyang kumanta o sumayaw at patuloy po natin ituon ang ating mga sarili sa ating Diyos. At tinatawagan ko po ang ating music team para tayo pangunahan sa pag-awit para sa Panginoon. Sapagkat lumipas man ang maraming taon, ang salita ng Diyos ay di kumukupas at di nagbabago. Palagi natin itong gawin, sapagkat tunay na napakabuti niya sa atin. Siya ang ating dakilang pastol, laging umaakay sa atin, at handang ibigay ang lahat para sa atin. Kaya sa oras na ito, patuloy natin alayan ng pinakamataas na papuri at pagsamba ang tunay at nag-iisang Diyos sa atin. Sapagkat tunay na siya ay walang kapantay, wala siyang katulad sa lahat ng ginawa niya sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, ibigay natin yung the best nating papuri, the best nating pagsamba, at the best nating pag-awit sa ating nag-iisang Panginoon. Patuloy natin siyang awitan ng O Panginoon.
sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas naming pagsamba, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ito po ay nararapat lamang para sa iyo, Panginoon, sapagkat tunay na wala ka pong katulad at walang kapantay sa aming mga buhay. Kaya Lord, purihin ka po sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon, pwede na po tayong makaupo. Gandang umaga po sa ating lahat. Sige, batiin po ulit natin yung ating mga katabi ng magandang umaga. Noong nakaraan po ay sa mga school po, pinagdiwang po yung Teacher's Day. Yan. And hindi po natin maikakaila na tayo po ay pinadalhan ng Panginoon ng masunuring guro dito din po sa church. At magandang pagkakataon din po ito na mabati natin ang ating pastor bilang siya po yung nag-guide sa atin, nag-shepherd sa church po ng Lord dito sa Tipas. And kung katabi niyo po ngayon yung inyong mga discipler, so sila din po ay nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Teacher din po sila. Batiin niyo rin po ng Happy Teacher's Day. Okay po ba yan? Ayaw nyo? Sige, okay lang. Optional naman yan. Sabi, hindi nga ako binibisita niyan. Yaw mo siya. Hindi. Baka may sakit. Okay? Okay. So, nung nakaraan po ay pinag-usapan natin yung patungkol po sa 3 C. Katuwang po natin sa mission. Dahil meron po tayong trabaho o gawain na iniwan sa atin ng Panginoon. So, ang katuwang natin ay una si Christ, church at saka yung community. At higit sa lahat, syempre, ang pangako ng Panginoon ay bababa sa atin yung banal na Espiritu, di ba sabi sa Acts 1:8, para tayo ay magpatotoo. So ibig sabihin talagang yung ating pong pagmimisyon na i-reach out yung mga tao ay malaki po yung magiging katagumpayan. Bakit? Kasi po, ang banal na Espiritu mismo ang magtuturo daw po sa kanila. So ibig sabihin, kaya nga po nung tayo po ay pumasok po ng campus ministry, though meron po tayong kaba, may takot, pero alam niyo po isang bagay, nung na-remind po tayo ng Sunday, ay medyo malaking bagay. Bakit? Kasi nga, ang kailangan lang pala talaga nating gawin ay syempre ay maging messenger. Ibig sabihin, talagang sasabihin lang natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tapos, habang nagtuturo tayo dun sa mga estudyante, ang Holy Spirit yung kumikilos dun sa mga estudyante, siya yung mismong nagtuturo personally sa kanila. Kaya talagang dito wala po tayo may pagmamalaki na kapag sila ay nakakilala sa Panginoon, wala talaga tayo masasabi na dahil sa effort natin. Talagang lahat po ito dahil nahabag sa kanila ang Diyos. So yun po yung maganda doon na ma-realize natin na lahat talaga ito ay tungkol sa banal na Espiritu. So ang kagandahan lang syempre kung tayo po ay nakikibahagi, ay di din po tayo, kumbaga mararanasan din po natin, magiging kabahagi din po tayo dun sa kagalakan. Halimbawa po, nung yung tatay ko yung nabubuhay pa po, dumadaan kami ng Manila, may mga tinuturo siya minsan doon na halimbawa dito sa bandang Batangas, ay, yan anak, kami gumawa niyan. Sabi ko, ba't parang tabingi? Hindi yan yung katabi. So, habang kinukwento niya, dahil naging kabahagi siya ng project na yon, alam mo yung hanggang kahit matagal na kapag kinukwento niya, kita mo yung ngiti sa niya, lalo kapag nakitang maganda yung gawa. So, ganun din po, tayo po, kapag nakikibahagi tayo sa gawain ng Panginoon, unang-una po na nagiging benepisyo natin dito ay yung kagalakan. Yan po yung una nating maranasan dyan. Kaya ngayon, ipagpapatuloy po natin yung ating pong aralin. Ngayon naman ay, ang pag-uusapan po natin ay ang amazing grace ng Panginoon. Sa isang tao sa Bible na kung saan, ito po ay mas higit pa ang kalagayan doon sa byuda. Di ba pagka byuda,
kapag tiningnan natin yung kakayanan ng byuda, talagang nakakaawa eh. Pero itong pag-uusapan natin ngayon, mas matindi po ito. Dahil siya po ay isang bulag. Ibig sabihin, kapag bulag ka kasi, wala ka talagang magagawa. Kundi maghintay kung sino tutulong sa'yo. Kaya yung kwento dito ay, kaya nga yung mga bulag kalimitan sila ay namamalimos o humingi ng tulong. So, ganun po yung sitwasyon. Kaya naman, ayan. Basahin po natin sabay-sabay. Yan. Amazing grace in the life of a blind man. So titingnan po natin ngayon yung talagang kamangha-manghang biyaya ng Diyos sa buhay ng isang tao na kung saan ito po ay bulag. 'Di ba? Helpless. At habang pinag-aaralan po natin to, dito po makikita natin na itong bulag na ito ay talagang eksaktong-eksakto po na tayo po ito. So once upon a time sa buhay natin, nung wala pa tayo sa Panginoon, dito po natin makikita na yung sitwasyon ng bulag, ganyan-ganyan po talaga tayo. Kaya para mas maintindihan po natin to, tayo po humingi ng biyaya sa Panginoon, tayo po yumuko at pumikit, tayo po ay mag-pray. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Humingi po kami ng karunungan, ng mensahe. Banal na Espiritu, kayo po ang aming pong tagapagturo. Kayo po ang mangungusap sa bawat isa. Ako po ay mouthpiece nyo po na mag-deliver po ng mensahe. Pero kayo pa rin po, Panginoon, ang nasa lahat ng ito, O God. Kinocommit ko po sa inyo ang aking pong buong katauhan, ang lahat ng parte ng aking katawan, para maging honoring po yung pag-deliver po nito. And praying, Panginoon, na tulungan niyo po kami na yung kung paano po ito i-apply sa aming buhay at talagang di lang namin ma-appreciate yung inyo pong sukdulang biyaya, kundi Panginoon, yung tugon din namin, Panginoon, ay maging kalugod-lugod din po sa inyo. Maraming salamat po. Ito po yung panalangin namin in Jesus' name. Amen and amen. Okay. So ngayon pag-uusapan po natin ay amazing grace. Diba? Kung mapapansin po natin, kung minsan po nakaapak na tayo, di ba? Halimbawa, hindi naman natin sinasadya, sa pila, sa siksikan, naapakan natin. Ano po yung kalimitan sinasabi sa atin ng mga tao? Ha? Hindi, tayo nakaapak. Anong sinasabi sa atin nung napakan natin? Parang bulag lang. Di ba? Sabi nila, parang bulag ah. Di ba nakita? Actually, ganun-ganun po yung sitwasyon ng ating mundo. Minsan, ang tao ay walang sawang nagtatalo na halimbawa bakit daw may mga namumuno na talagang corrupt o kaya bakit nagiging ganito ang sistema sa bawat departamento. Pero kung titingnan po kasi natin yung sitwasyon nga po ng mga tao na wala pa sa Panginoon, dahil sila po'y bulag, hindi po nila talaga iginagalang ang Diyos. So hindi na po nakapagtataka na kung bakit ganun po talaga nagbe-behave ang tao. At alam din naman natin, once upon a time sa buhay natin, baka nga mas malala pa po tayo sa kanila. Kaya ngayon, dito po natin maiintindihan na kung gaano talaga ka-intentional ang Panginoon na itong taong to, hindi po aksidente na talagang kanyang nadaanan. Talagang sinadya niya po ito. And makikita natin, ano po yung tatlong bagay, tatlong F na pag-uusapan po natin, na talagang kamanghang biyaya ng Panginoon na naranasan nitong bulag na ito o helpless man. Yung una po, nakaranas po siya ng bagong kinabukasan. Nagkaroon ng pag-asa yung kanyang buhay. So, tatlo po yan, bagong kinabukasan, bagong pananampalataya, at bagong pamilya. So, lahat po ay F. Una, sabi dito, sa paglalakbay ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag panang ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, o Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang magulang? Kaya si Jesus po talaga ay intentional na kinakailangan po siya ay lumalabas. Kasi nga po, hindi
po niya malalaman kung ano yung kalagayan ng mga tao at hindi po siya makaka-relate kung hindi po talaga niya pupuntahan. Kaya para sa Panginoon po, yung ating pong mga ginagawang paglabas, talagang yan po isang bagay na ikinalulugod ng Diyos. Kasi halimbawa po, yung mga estudyante po sa campus na ating tinuturuan, hindi naman natin malalaman yung kanilang sitwasyon, hindi natin makikita kung gaano nakakahabag na, especially mga kabataan na para bang minsan, akala nila mahaba pa yung time nila. Di ba lagi ko po nakakwento kapag umuwi ako sa amin, talagang minsan alas 12, alas 11, ang dami pa pong kabataan na talaga nakatambay dyan sa lahat ng aking dadaanan. Nag-online games, nagiinuman, na kung saan dati hindi po ito ganito katalamak. Ibig sabihin, talagang mas nakakaawa po yung kalagayan ng henerasyon natin ngayon. Napansin ko po, nung ako po ay pumunta ng Lipa, naka-attend po ako ng Dibu. Ang nakita ko po, kaya mas matindi po yung kalayaan ngayon ng mga kabataan na sundin yung kanilang layaw at magbisyo, lumabag sa Panginoon, dahil unang-una, pinapayagan na rin po ng mga magulang. Kasi nung pumunta ako doon, yung magulang niya mismo yung bumili ng alak at ibinigay doon sa kanyang anak. Sabi niya, anak, basta dito lang kayo mag-inuman ha. Yung anak niya po ay babae. Kaya talagang nakakaawa po. Kaya pag hindi po natin pinuntahan yung mga tao, una, hindi naman talaga tayo magkakaroon ng habag eh. Kasi hindi naman talaga po natin alam yung sitwasyon nila. Kaya sa isang banda, si Jesus, talagang hanggat may pagkakataon, ang palagi niya ginagawa, bumibisita talaga siya sa mga tao. Ibinubukod na lang yung sarili niya, halimbawa pagkatapos ng kanyang misyon, binubukod niya yung sarili niya para makipag-usap naman siya sa Panginoon. Tapos, meron din siyang time para kausapin yung kanyang mga disciples. So, ganun lang po umiikot yung buhay ni Jesus. Kasi nakikita niya na ang tao, malaki talaga ang pangailangan sa Panginoon. Kaya, ngayon din, di ba, yung mga ipinapasang batas na pwede ng kasuhan, halimbawa kapag ang magulang ay talagang sumalungat. Halimbawa, sinabi ng lalaki, ma, pakaramdam ko, babae ako. Pag sinalungat mo yon, may pinapasa silang batas, pag napasa yung batas na yon, pwede kang kasuhan kahit magulang ka. Lalo na ang church. Kaya nga, praise God, kahit paano po, nag-invite po sila and one of the churches, ang CCF po ay meron po tayong representative sa loob na humaharang po dun sa batas na yon. So bakit po naging malala din ngayon ang paglagana po ng mga, ang tawag po yung LGBTQ, STUB, WXYZ, hindi ko alam. Pero ang dahilan din po, magulang pa rin po. Kasi pumapayag na rin po ngayon na magulang. Meron nga pong isang artista, ang sabi niya, kasi nagsasorry yung babae. Sabi niya pa, sorry, pero talagang ito'y nararamdaman ko, lalaki ako eh. Pero alam mo, sabi nga ng tatay, nak, di mo kailangan mag-sorry. Basta wala kayong naapakan tao, okay lang yan. Sundin mo lang yung nararamdaman mo. Kaso ang problema po doon, maaaring wala tayong inaapakan tao, pero unang-unang nilalabag po natin ay yung salita ng Diyos. O pwede bang nag-invento ako ng silya, tapos sasabihin ni Grace, lamesa yan? Di pwede, ako gumawa eh, malaking insulto sa atin yon. Ngayon, sa isang banda, pag sinabi ng Diyos, lalaki to, babae to, yun na po talaga yon. Pag sinulungat natin yon, parang sinasabi na natin sa Panginoon, parang na tayo naghahamong ng away. So bakit po natin ito pinag-uusapan? Kasi nga po, hindi natin pwedeng sisihin ang mga tao dahil kagaya po ng bulag na ito, sila po talaga ay may takip ng kasalanan. Kaya sa halip na atin po silang pag-usapan, kamuhian, iwasan, bakit hindi po natin pagtulong-tulungan na araw-araw nag-aabot tayo ng paisa-isang kaluluwa? Meron pong isang Christian, ang goal niya sa loob ng isang taon, at least maka-1,000 siyang kaluluwa. Sa una yung goal. Pero dumating yung time, dahil nakita niya yung matinding pangailangan ng mga tao na maligtas, talagang hindi niya na po binibilang. Hanggang sa nakakapag-speak na rin po siya sa mga malalaking kagaya ng mga patay, ng mga school. So pag pupunta siya ng school, sila samahan niya mga kapatid niya mag-enroll, talagang siya po ay nagsishare din ng gospel doon. Bakit? Kasi talagang ito na po yung tawag sa atin. Dahil marami pong bulag sa panahon natin ngayon. Hindi ko po alam kung na-observe ngayon. Pero para sa akin po, nung time namin, talagang ako, patago po ako nagbibisyo nun eh. There was one time, sa ano pa ako naninigarilyo, sa taas ng mangga.
Eh kaso, nagsumbong yung kapatid ko, nahuli ako, eh di, tinikin tuloy ako doon. At di na ako umulit nun. Hanggang sa nag-high school ako, medyo parang kaya ko na yung sarili ko, kaya ko nang lumaban sa magulang, nagbisyo na ulit ako. Pero tandaan po natin, yung magulang ko, di po mapayag talaga yon. Pero siyempre, talagang mapilit ako. Ganun din, talagang ang kasamaan po ay lalaganap sa mundong ito kapag ang mga nakakita na o binigyan na ng Panginoon ng liwanag ay hindi po nagliliwanag. Ibig sabihin, hindi natin talaga dinadala sa mga tao yung light. Sino bang light? Si Jesus. Tignan po natin kung ano ang sabi dito, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So tinatanong kasi ng mga alagad, sino pong may kasalanan? Yan po ba yung magulang? Pero sinabi ng Panginoon malinaw, hindi alam mo, talaga nasa plano yan ng Panginoon. Na ganyan niya maging sitwasyon niya kasi meron na akong mission para sa kanya na isang araw, yan ay aking papagalingin, imumulat ang mata at siya'y magpapatotoo ng kadakilaan ng ating Panginoon. Ngayon, ano pong connection nito sa ating buhay? Sa totoo lang, lahat naman talaga tayo ay dating mga bulag. So kung ano po yung naging sitwasyon natin dati, doon po tayo ngayon kinatagpo ng Diyos. Halimbawa, yung nakaraan Bible study, yung isa po na nagkukwento, sabi niya, kasi ang usapan po, di ba, pag natapos yung 7 kwento, ay 6, yung pampito, kwento natin, isa-share natin. Ang shinare niya po, kasi sabi ko, ate, paano po kayo nagkaroon ng kwento ng Panginoon? Kasi lahat ng naligtas, may ano kayo yan may patotoo yan eh. Kumbaga, dahil may relationship tayo sa Panginoon, kayang-kaya natin ikwento kung paano tayo naligtas at kung paano natin na-encounter ang Panginoon. So ngayon, ang kwento niya, dumating daw sa punto ng buhay niya, sa tindi ng problema niya, siyempre, family problem, pinakamatindi po yan. Sa tindi ng problema niya, talagang ang sabi niya, uuwi na lang daw siya sa kanila kasi hindi siya taga rito eh. Uuwi na lang siya sa kanila at hindi niya alam kung anong gagawin niya, wala siyang direksyon. Until meron pong pumunta sa bahay niya, nag-invite sa church. At doon na po nagsimula. And the rest is history. Kaya, ganun po, yung mga sitwasyon natin dati, ganun din po yung sitwasyon ng bulag, na nakita ng Panginoon yung kalagayan ng bulag, doon po siya kinatagpo ng Diyos. So, ibig sabihin pala po, hindi aksidente kung ano yung kalagayan natin dati. Ang maganda dyan, yung kalagayan natin dati, yan yung gagamitin ng Panginoon para ipatotoo natin sa mga tao na sa Diyos talaga ay may pag-asa. Hindi lang po physical na pangangailangan natin, kundi ang pinakamalaking talagang amazing grace sa bulag na ito ay yung nangyari sa kanya spiritually. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. So yan po yung sinabi ni Jesus kasi kasama niya mga disciple niya. So for the meantime, mga kapatid na nandito po tayo, magliwanag po tayo sa mga tao. Ang tanong ngayon, kapag ba ang bulag, inilawan mo, meron bang bearing? Wala naman eh. Hindi pa rin naman niya makikita yung daan eh, kung may bangin na dyan. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang ilaw na kapag dinala natin sa mga taong bulag ay ang Panginoong Yesus. Kasi talagang bubuksan po ng Panginoon, hindi lang yung physical, kundi yung spiritual. Kaya sabi ni Jesus, habang nandito ako sa mundong to, wala naman siyang ibang goal eh, kundi bigyan liwanag yung mga tao eh. May mga tao nga lang talaga, matigas, dinadala sila ng Panginoon sa liwanag, pero mas gusto pa rin nila sa dilim. So wala na po tayong magagawa doon. Pero sa atin, ang hamon po, araw-araw po, tayo po ay magsilbing liwanag, lalo na po sa ating pamilya. So dapat kapag tayo po ay nakakausap ng mga tao, talagang bago po matapos yung usapan, naliliwanagan po sila patungkol sa Panginoon. So dapat lagi ang nagiging bukang bibig natin ay kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. So ganun po yung ina-expect sa atin ng Panginoon. Kaya, tinanong nila muli ang dating bulag. Yan. So ano naman ang masabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya na
pinagaling niya ang iyong mga mata, isa siyang propeta, sagot niya. So ngayon, naranasan ng bulag, kasi pinagaling po siya ng Panginoon, nakakita siya eh. Tuwan-tuwa siya. Ngayon, syempre, napansin ng mga kapitbahay, ba, di ba yun yung dating bulag? So nakita talaga na na mayroong malaking pagbabago. Ngayon, ang tanong ngayon nung mga tao, o sige, ano namang masasabi mo, pinagaling ka? Naranasan mo yung biyaya ng Panginoon, ano naman ngayon ang tugon mo sa Diyos? So, paano naman sa atin? So, sa tagal na ng taon, lalo na po kung matagal na tayong Christian, grabe, hindi na po natin mabilang yung kabutihan ng Panginoon. Pero ang tanong, hindi po yung dami ng blessing ng Diyos na dumating sa buhay natin. Kundi ang tanong po dito, ano yung naging tugon natin sa kabila ng mga pagpapala ng Panginoon? Marahil madaming mga magulang talaga nakapagpatapos na, graduate na. Pero ang tanong ngayon, ano yung naging tugon ng mga magulang na nakaranas ng ganong katinding biyaya? Sa mga estudyante rin, di ba minsan bagong mamairaos yung taon, ang hirap. Pero nung nairaos mo na, kamusta na tayo ngayon sa Panginoon? Sa mga nagtatrabaho, dumating na yung time, kasi naging routine na, paulit-ulit na, nakakapagod na rin minsan. Pero nairaraos pa rin. Ano yung tugon natin? Kasi, kung titingnan natin dito, o hinamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam, ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Sa ibang translation, hindi mo ba alam na kaya binibigyan ka ng Diyos ng biyaya ay upang sumampalataya ka sa Kanya. Ibig sabihin, yung nangyari sa bulag na himala na siya'y nakakita, hindi lang yun ang nais gawin ng Panginoon. Hindi lang gusto tayo ng Diyos tulungan sa mga pisikal na pangangailangan natin. Kundi ang gusto ng Panginoon, doon pa lang sa blessing na yon, dapat mabuksan na yung mata natin na mayroon talagang Diyos. Dapat ang maging resulta nito, kung talagang naranasan natin ng matindi ang biyaya ng Panginoon, ang nagiging resulta dapat nito, tayo ay nananampalataya sa Kanya. Kaya minsan may mga tao, lumapit sa Panginoon na mayroong kondisyon, may hinihingi. Pero nung ibinigay na ng Diyos, inilabas lang talaga ng Panginoon yung totoong nilalaman ng puso nila. Kaya talaga may mga tao na umaalis, nawawala na lang bigla. Mga seasonal. Ganun po talaga. Bakit? Kasi yung motibo. Pero dito, tayo po'y pinapaalalahanan ng Panginoon na sa kabila ng lahat ng kabutihan niya sa ating buhay, isa po ang goal ng Panginoon, na talagang tayo ay totoong sumampalataya sa Kanya. Kasi sayang minsan yung panahon. Minsan nagkukwento, sabi niya, pagkatapos naming mag-speak sa sabi niya, alam mo, dati pa lang, nung binata ako, sabi niya, ay talagang siya daw yung assistant pastor. Missionary daw siya. Tapos sabi niya, nung siya daw yung nagkaasawa, dahil nag-asawa siya ng unbeliever, hindi kaparehas ng kanyang pananampalataya, sabi niya, tumigil na daw siya sa paglilingkod sa Panginoon kasi nagagalit yung asawa niya. Sayang, bakit? Naranasan niya na yung biyaya ng Panginoon eh. Malapit na sa finish line eh, kasi maedad na rin siya eh. Ngayon, kapag yung taong yun, nakamatay niya na talagang hindi siya nagpatuloy, kasi ang totoong ligtas, minsan talagang tayo'y manlalamig, pero ang ebidensya ng totoong ligtas, talagang magpapatuloy ulit yan. Kaso siya talagang wala na. Kaya yun, pag nakamatay niya yun, talagang medyo nakakatakot yung magiging sitwasyon nun. Pwedeng hindi siya talaga ligtas. Pero matindi, talagang pag nagpapatotoo siya, sabi niya talagang matindi daw yung biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Pero hindi yun ang tanong eh. Kasi yung mga blessing na nare-receive natin, hindi pa yun yung sukatan. Ang sukatan talaga, kung yung mga blessing na yon, mas lalo tayong tumindi sa pagsamba sa Diyos, sa paghahanap sa Panginoon. Siyempre, ang malungkot sa buhay ng tao, kung kailang umaalwan na yung ating mga buhay, tsaka naman tayo nakakalimot. Pero maganda lang, pag tayo'y totoong anak ng Diyos, didisiplinahin tayo bago pa tayo lumayo sa Kanya. Kaya kapag ang isang tao, paganda ng paganda ang kanyang sitwasyon,
wala siyang nararanasang pagdidisiplina, maaaring wala talaga sa kanya ang Espiritu ng Diyos, di talaga siya ligtas. Bulag pa rin po siya. Bulag pa rin siya. Pangalawa, bagong pananampalataya. Yung una, ang nakakamanghang biyaya na naranasan nitong bulag na tao ay yung talagang nagkaroon siya ng bagong kinabukasan. Isipin nyo, dahil siya'y bulag, wala siyang kakayanan, wala siyang magawa sa sarili niya, kapag walang nagbigay sa kanya, hindi siya kakain. Biglang iminulat ng Diyos ang kanyang mga mata. Pinagaling siya physically, ibig sabihin, itong bulag na to, meron na siyang kakayanan na mag-provide para sa kanyang sarili. At lahat tayo, tinulungan din tayo ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. Pero hindi po dyan nagtatapos. Ang maganda, binigyan din siya ng Panginoon ng bagong pananampalataya. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Paraseyo. Yun na, syempre, pag talagang kay Jesus na tayo, kalaban na natin ang mundo. Pero dito, pag-usapan natin, sumampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Yun ang tanong ni Jesus. Sumampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Di ba kita kagad natin, kapag ang tao nagkaroon ng bagong pananampalataya, meron po talagang automatic na na bunga, yung pagsamba. Kaya nga, ang pagsamba talaga, hindi po natin ito maipipilit sa mga taong bulag o hindi pa talaga kumikilala sa Panginoon. Kaya nga minsan, meron pong music team na talagang sila po ay, anong tawag doon? Nakalimutan ko yung term eh. Pero hindi po dito disclaimer, discretion. Hindi dito sa hindi dito sa Tipasan. Na-depress na sila. Bakit? Kasi sabi niya, ano kayang nangyayari nagde-devotion tayo, ang ganda ng awitin natin, nagpa-practice tayo twice a week. Pero kasi, di ba, nasa una sila, kitang-kita nila yung mga tao, wala daw kabuhay-buhay yung mga tao. Parang joyful na yung kanta, pero ganun nga. Though hindi naman natin din talaga sinusukat ang pagsamba ng tao sa kanya pong panlabas. Hindi naman natin alam kung ano nangyayari sa loob eh. Malay mo yung loob niya talaga naglulundagan na yung mga laman loob niya. Sa tuwa sa Panginoon, di niya lang talaga ma-express. Pero yun nga po, walang kinalaman yung mga nagli-lead. Kung yung mga tao ay hindi talaga masiglang sumamba sa Panginoon. Ang may kinalaman dyan ay yung kanila pong spiritual na kalagayan. Ang taong bulag, sabi nga ng Efeso 2, ang pagkakasabi pa nga sa atin, tayo ay patay dahil sa ating mga pagkakasala. Ang patay talaga po, wala siyang emosyon. Wala siyang pakiramdam. At hindi mo siya pwedeng diktahan kasi hindi rin siya susunod. Ganun po eksakto yung mga tao. Kapag ang tao talaga walang pagsamba sa Panginoon, yun po yung unang issue. Kaya dito, kita mo talaga yung bulag na meron na siyang bagong pananampalataya. Bakit? Kasi, ano po naging bunga? Right away, nung siya po ay nakakilala sa Panginoon, sumamba kaagad siya sa Diyos. Sumamba kaagad siya sa Diyos. Ang pagsamba, syempre, hindi po yung pagpunta ng araw ng linggo dito. Isa lamang po ito sa pagsamba. Pero dito, makikita natin mamaya, yung bulag, talagang araw-araw kita mo, consistent siya sa pag-worship sa Panginoon. Araw-araw niyang ipinagkakalandakan, ganito ang ginawa sa akin ng Diyos. To the point, kahit yung magulang niya, nagalit na sa kanya eh. Okay po? So, yun. Sinabi ng mga kapitbahay niya at mga nakakita sa kanya, siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo sa namamalimos? So, ang totoong nagkaroon ng bagong pananampalataya, hindi lang po tayo ang makakakita niyan sa ating mga sarili. Yung mga tao mismo sa paligid natin, especially yung pamilya natin, talagang makikita po nila yung resulta ng bagong pananampalatayang yun. Alam niyo, pagkatapos ng kapitbahay, kung sino kumausap sa kanya, yung mga Paraseyo naman. Sabi niya, sino nagpagaling sa'yo? Kasi kita niya, talagang masigla na yung lalaki. 4 na beses may kumausap sa kanya, pero iisa lang lagi ang kinukwento niya, yung kanyang testimony. Ito po yung patotoo niya eh. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloy at magmalimos. Pumunta nga ako doon at naghilamos pala. At nakakita na ako. Ang lagi niyan sinasabi, ang tao na nagkaroon ng bagong pananampalataya sa Panginoong Jesus
ang lagi niyang sinasabi ay si Jesus. Ipinopoint niya palagi ang mga tao kay Jesus. Hindi niya ipinagmamalaki yung kanyang sarili. Na alam mo, kaya ako nanampalataya sa Panginoon kasi talagang matindi yung aking pagsisikap na hanapin ang Diyos. Alam mo, dahil ako na may mabait, so talagang natagpuan ko ang Panginoon. Wala pong ganon. Talagang lahat tayo nagsimula sa bulag, ibig sabihin, wala po talaga naghahanap sa atin sa Panginoon. So ibig sabihin, yung magkaroon tayo ng bagong pananampalataya, ito po ay isa sa amazing grace na naranasan natin. Minsan kapag ang estudyante ay nakatapos na ng college, isa po sa inaabangan talaga ng mga tao ay magkaroon ng trabaho. Yung nakagraduate na yon. At pag may trabaho na yon, isa po sa inaabangan ng tao na talagang makikita nila na itong taong ito'y pinagpala, kapag yung nakagraduate na nagkatrabaho, nagkaroon na siya ng bahay, sasakyan, at magandang jowa. Ganon ang basihan. Kumbaga, sa tao, sa mundo, ang amazing grace, matindi matindi, kumbaga, ang tinuturing nila na talagang pinagpala, ay yung nakikita nila yung mga material na bagay. Uy, grabe oh. Kaya minsan yung iba nape-pressure. Sabi, graduate na ako. Wala pa akong sasakyan wala pa akong bahay, wala pa akong nasasabi, wala pa akong naiipon. Sa mundo po yun. Pero sa mga tao na nasa Panginoon na, wala na pong pressure eh. Hindi na po natin pinagbabasihan kung ano yung mga palatuntunan na standard na tinitingnan ng mundo sa pagiging successful. Kasi maaaring may mga tao talagang may mga, sabihin natin, balaki talaga ang naipon sa bank account. Pero alam mo, mas amazing yung mga tao na minsan talagang halos naubos na ang lahat-lahat sa kanila dahil lamang sa pagsunod nila sa Panginoon. Yung alam mo yun, yung araw-araw talagang ikinag-aabang ng tutulungan. Halimbawa sa estudyante, pag nakagraduate, talagang naghahanap ng sino kayang pwede kong sponsoran, i-scholar. Diba? Kasi nga, amazing yung naranasan. Nagkaroon ng bagong pananampalataya. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya hindi na nakapagtataka, itong lalaking bulag na to, ay ganun katindi yung kanyang pagpapatotoo sa ginawa sa kanya ng Panginoon. Bakit? Kasi, alam niya one day, yung kanyang pinaniwalaan, yung kanyang pananampalataya kay Jesus, hindi siya mapapahiya dyan. Kasi, bakit? Ang lahat na nag-authenticate po ng sinabi ni Jesus na talaga totoo, yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Alam niyo kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesus? Maaaring wala tayo dito ngayon, hindi na tayo nagtitipon. Pero alam niyo po, nang nabuhay ang Panginoong Hesus, ito lang po ay talagang patunay na lahat ng sinabi niya ay karapat-dapat na paniwalaan natin at sumunod talaga tayo sa Kanya. Kaya kung sakali na, alam niyo yun, minsan talagang matagal na sa buhay natin, hindi ko alam kung may tampo tayo sa Panginoon, na wala naman talaga tayong karapatan magtampo. Hindi ko alam kung gaano katagal na malayo tayo sa Diyos, hindi na natin siya pinapansin, hindi na natin binabasa yung kanyang salita, hindi na natin siya sinishare sa ibang tao. Kapatid, wala naman tayong ibang tatakbuhan eh. Kung mas pipiliin natin na tayo ay lumayo ng lumayo, umiwas ng umiwas sa Panginoon, tandaan natin, mas malaki lang lalo yung chance na tayo ay mapahamak. Kaya ito magandang pagkakataon. Ginawan tayo ng Diyos ng kabutihan. Binigyan tayo ng pananampalataya. Ang kailangan na lang talaga natin gawin ay palaguin at mahalin ng Diyos kagaya ng pag-ibig niya sa atin. Kaya minsan, syempre, ang nakakalungkot, yun nga, yung, minsan, talaga ba? Tayo pa ang may gana na magmalaki sa Panginoon? Kasi yung bulag, pwede naman siya magmalaki. Paano? Yung pagkatapos ng ginawa sa kanya ng Panginoon, tinulungan siya, paano siya magmamalaki? Yung hindi siya magsiserve. Yung hindi niya ikukwento yung kabutihan sa ibang tao, pagmamalaki yan. Yung hindi paglalaanan ng Diyos ng time, pagmamalaki yan. Pero para sa bulag na to, ito na yung pinakamatinding biyaya na naranasan ko. Kaya para sa bulag,
ang nakaranas ng amazing grace ng Panginoon ay nagsiserve din ng amazing. Kaya we serve God amazingly. Bakit? Kasi naranasan natin yung amazing grace niya. Kaya doon po natin titignan. Pag tinignan natin ng isang tao, tignan mo siya kung paano siya mag-serve, kung paano siya tumupad sa kanyang commitment. Isa lang po ang basihan talaga natin. Itong taong to sigurado nakaranas to ng matinding biyaya ng Panginoon. Halimbawa, kung babalikan natin yung gospel. Ang Panginoon ay namatay. Simula siguro natin, ang Panginoon ay nagkatawang tao. Gaano katinding humility yon para abutin niya tayo. Ang Panginoon ay namatay sa cross, inilibing at muling nabuhay para sa kabayaran ng ating kasalanan. Kapag binalikan natin yon, hindi kaya yun yung magtutulak sa atin para talagang mas lalo tayo maglingkod sa Kanya, mas lalo tayo magpatuloy. Kumbaga kung tayo ay may malaking pagkakautang at biglang sinabi ng katabi natin, ako na ang bahala, hindi kaya yung katabi mo ay talagang, uy, sabihin mo lang kung anong gusto mo, paano ko makakabawi. O sa isang banda, kapag ang isang tao talagang, alam mo yung walang utang na loob, nagmamalaki, ang maaari niya maging tugon, ano naman kung binayaran mo? Kung naman yung may gusto niyan, di ba? Hindi ko naman sinabing bayaran mo. Pero sa bulag na ito, kagaya natin, alam niyo po, kaya tayo matinding maglingkod sa Panginoon, matinding sumamba sa Panginoon, matinding sumunod sa Panginoon, matinding mag-share ng gospel, matinding mag-disciple, matinding mag-pray. Bakit? Naranasan na natin yung amazing grace ng Panginoon. Binigyan tayo ng bagong pananampalataya. Bago. Na yung pananampalataya na yan, ang daming tao, time will come, na siguro isa sa prayer nila, Lord, sana naniwala din ako sa iyo. Na kapag yung mga taong yan, pinaparusahan na dun sa impyerno, pag tumingin sila sa atin, nakita nila tayo dun sa langit. Isa sigurado sa prayer nila, Lord, sana naniwala talaga ako. At tayo naman ang mga nasa langit, ano magiging tugon natin? Panginoon, salamat. Dahil hindi niyo ako tinantanan. Nandun ako sa time, sobrang lugmok, walang pag-asa, pero doon niyo pa talaga ako kinatagpo. Nag-adjust pa po kayo. Bakit? Kasi amazing po talaga ang biyaya ng Panginoon. Kaya ngayon, the question might be, naranasan na po ba natin ang amazing grace ng Lord? And kung naranasan na natin, kung pwede po na i-check natin, magkaroon po tayo ng spiritual check-up. Minsan, we are more concerned about our physical condition. Pupunta tayo sa doktor, gumagastos, Dok, kamusta po ba? Gusto ko po magpa-check up na general check-up. Okay, may problema ka sa puso. Kasi 40 ka na, wala ka pang jowa. Hindi yan. Yung may problema ka sa puso, kailangan ganito, exercise ka. At atin po talaga sinusunod kung ano sinasabi ng doktor. Bakit? Gusto natin isalba itong katawan na to, na alam naman natin isang araw, talagang babalikan din sa alapok. How much more yung ating spiritual? Na kung saan, tuwing umaga, nag-check tayo, Lord, wait lang, parang yung prayer time ko, walang sigla. Ano pong gagawin ko? Pray ka ulit. Wait lang, Lord, once upon a time, nag-share naman ako ng gospel, nagdi-disciple naman ako. Anong nangyari sa akin? May sakit ako sa bagay na to. Sige anak, tutulungan naman kita. Start ko ulit, share ka ulit. Lord, parang, ba't ganito? Dati, enjoy ko naman makipag-fellowship sa mga kapatid ko sa Panginoon. Pero, ba't ngayon, lagi ako nagmamadali, parang hindi ko na sila gusto kasama. Parang mas masaya ako kapag kasama ko yung katrabaho ko, klase ko, ng mga unbeliever. Lord, hindi to talaga tama. Kasi sinabi niyo sa inyong salita, James 4:4-5, ang sabi niyo doon, kapag kami nakipagkaibigan sa sanlibutan, ay kinakaaway namin kayo. Kaya pansin niyo ba, tayong mga Christian, mas na-enjoy natin kasama ang isa't isa kaysa doon sa mga dating barkada natin na ayaw nilang maniwala kay Jesus. Meron akong kapatid, masakit talaga kasi simula elementary best friend sila eh. Hanggang college ngayon. So, sinashare si Jesus,
ayaw naman ng kanyang best friend. Ay talagang dalawa lang sila mag-best friend. Sabi ko, pipili ka talaga. Kakaawain mo ang Diyos, kakaibiganin mo pa rin ang best friend mo. Hindi mo naman sasabihin na, oy, di na tayo best friend na. Hindi naman ganun. Pero malaking iba na. Kasi pag best friend, talagang laging magkasama, kung anong trip, yun din ang trip. Ay one time pumunta sa bahay, niyayaya niya yung kapatid ko, piyesta daw. Eh syempre, alam mo naman, ang piyesta, sa Diyos-Diyosan yan, hindi tayo talaga nakikisama dyan. So hindi sumama yung kapatid ko. Kaya doon, siguro nararamdaman na ng best friend niya, parang nag-iiba na. Bakit? Hindi natin pwedeng kaibiganin ang mga taong ayaw sa Panginoon. Kasi kapag kinaibigan natin sila, kinakaaway natin ang Diyos. Meron na tayong bagong pananampalataya. Kaya kung mas na-enjoy pa natin, nakasama yung ibang tao, kausap sila, kaysa sa mga kapatid natin sa Panginoon, meron tayong problema. Meron tayong problema. Tsaka, alam mo yung feeling, ang sarap sa feeling, na talagang pamilya tayo. Ako po aaminin ko, dito lang ako nakaranas sa pamilya ng Diyos, ng totoong pamilya. Siyempre, yung biological family ko, dahil sila kumilala din sa Panginoon, spiritual family ko na rin sila. Pero sa company, nagtrabaho din po ako sa school. Madami po ako naging barkada, pero hindi ko naramdaman yung totoong pamilya. Bakit? Kasi yung mga naging barkada ko, kahit naman ako, kung may kailangan na kami sa isa't isa, doon lang kami talaga magkakasundo. Pero nung na-aksidente na ako, napariwara na ako, wala naman tumulong sa akin kahit isa doon sa mga naging barkada ko eh. Sinong tumulong sa akin? Church. Kaya ito yung pinakamatindi. Ito yung pinakamatindi. Kasi yan po yung kasunod. Nagkaroon po siya ng bagong pamilya. Yung bulag. Alam niyo bakit po ito talagang bagbag damdamin? Kasi ang haba po nung panahon doon sa bulag, wala naman tumuturing sa kanyang pamilya. Dinadaan-daanan lang siya doon. Kung may tira-tira, sobra-sobra, binibigyan. Wala naman nag-initiate sa kanya na, "Uy, alam mo, halika, sasamahan kita kay Jesus kasi si Jesus nagpapagaling." Wala namang ganun dumapit sa kanya eh. Bakit? Wala naman talagang tumuturing sa kanya na pamilya yung bulag. Until one day, sinadya mismo ni Jesus, alam mo, halika, papagalingin kita. Bibigyan kita ng bagong pag-asa, bagong pananampalataya, at bagong pamilya. Kaya hindi natin masisisi yung bulag kung gaano katindi yung commitment niya sa Panginoon. Bakit? Amazing grace yung naranasan niya. Amazing grace. Kaya mga kapatid, kung medyo alam niyo yun, aloof pa tayo sa isa't isa, pag pupunta tayo na ibang church, family po sila. Basta born again nga, Christian na, family po yan. So yung relationship po natin sa kanila. Kasi, kung ano yung trato natin sa pamilya ng Diyos, yan po ay trato natin sa Panginoon. Kaya ang sarap po sa pamilya ng Diyos. Yung katabi mo, minsan, hindi darating sa punto ng buhay niya nasisiraan ka niyan o ichichismis ka niyan. Yung katabi mo, pag inutangan mo yan, di ka nang papautang. Joke lang. Wala, hindi natin nanaaning utangan dito. Hindi po tayo ganun. Pero yun nga po, sa bagong pamilya sa Panginoon, ito na po yung pinakamatindi na ating pong naranasan. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag. Mabigat! Bakit? Kasi lahat talagang yung buong community, ayaw na po dun sa isipin nyo, di ba dapat pa nga siyang tulungan eh. O sige, ngayon dahil ano ka na, o ganito, sasamahan kita, tulungan kita. Pero ang ginawa sa kanya, itiniwalag siya. Bakit? Kasi sumampalataya siya eh, sa Panginoon eh. Dahil sa exactly gonna happen to us, kapag tayo po talaga ay nagdesisyon na sa Panginoon na ako, tandaan po natin, including myself, talagang tayo po ay, sisimulan na po tayong usigin ng mundo. Expect na po natin yan. Kaya nga, sa buhay ng isang tao, kung sinasabi niya, Christian ako, pero walang pag-uusig sa kanya, walang pagsubok, talagang yung kita mong, yung flow ng mundo ay hindi siya masyadong sinasalungat pa rin, ay malaking problema ng taong yon. Malaking problema. Kung halimbawa sa mga trabaho natin,
hindi tayo nakakaranas ng persecution, like, uy, may Bible ka, naks naman holy lang Kung hindi tayo nakakaranas ng ganan, na yung pananampalataya natin kinukutsa nila, baka wala talaga si Jesus sa loob. Yun ang unang problema. Kung go lang talaga tayo sa flow. Kaya ngayon, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Itong maganda. Yung pagiging pamilya natin ng Panginoon, hindi po ito pribilehiyo. Kasi ang kagaya po ng lisensya, pribilehiyo yan, pwede pong i-revoke, pwede bawiin yan. Ang maganda, yung pagiging anak ng Diyos, ano sabi? Rights. Hindi kailanman aalisin. Kunyari, si Sherlan. Nandun pala, hindi na lang si Sherlan. Hindi, kunyari si Sherlan na siya ay naging rebelde sa kanyang ina. Ma, sasapi na ako sa NPA. Ang bihirap, gumaduate ka pa ng ano eh. Kahit si Sherlan, kahit anong gawin niya, buong buhay niya, kahit maging salungat niya sa nanay niya, hindi naman magiging wala yung pagiging anak ni Sherlan ni Ate Marie eh. Kasi, rights yun, talagang mag-ina sila. Ganun din po sa atin. Kahit minsan talagang matigas ulo natin, matindi pa rin yung ano natin pagsalungat sa Panginoon. Hindi po natin in-encourage ang kasalanan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, talagang ang anak ng Diyos ay anak ng Diyos. Ang pamilya ng Diyos ay pamilya ng Diyos. Hindi na po yan maalis. Kaya dalawang pamilya lang po ang meron sa mundong to. Kung hindi pamilya ng Diyos, pamilya ni Satanas. Sabi po sa John chapter 8. Sabi ng Panginoon doon, at ang diablo ang inyong ama kasi hindi kayo nakikinig sa aking mga salita. Kaya yun, maganda, ma-check po natin yun. Ako ba ay nasa pamilya na ng Diyos? O ako ay nasa pamilya ni Satanas? Ay, sorry. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais po ba ninyong maging alagad din? Makukulit yung mga tao eh. Sabi niya, di ba nakwento ko na sa inyo kung paano ako pinagaling ni Jesus? Pero kahit siya po ay pinipersecute, kasi pinipersecute po siya dito eh. Subalit ang lahat ng tumagap sa ay, bumalik. Nabalitaan ni Jesus na lalaking pinagaling. Bumalik. Okay. Lalaking tinawag ni Jesus gumawa, ginagalaw mo ba dyan? Ginagalaw mo dyan? Hindi? Gugo. Thank you. Okay. So, yan, karapatan. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo, ayaw naman ninyong maniwala. Yan, at siya'y kanyang nilait, ikaw ang alagad niya, kami mga alagad ni Moises. Paano sinasabi niya? Ikaw, tagasunod ni Jesus, pwede ba? Diba? So dahil nga tayo nasa bagong pamilya ng Panginoon, yung mga tao na wala sa pamilya ng Diyos, ang trabaho po nila, tayo po ay usigin. Ang trabaho nila tayo ikondema. Born again, nakikita nga kita, nagbibisyo ka pa. Nakikita nga kita na nakikipag-away ka, nandadaya ka pa nga. Kung pwede sa una, struggle lang po yun. Pero iba naman talaga yung habitual sin na. Talagang yun, medyo delikado na po yun. Pero talagang, darating nyo lang yung time, yung mga tao na hindi pamilya ng Diyos, ang kanila po talagang trabaho, bantayan yung buhay natin mga Christian. Lagi nilang gustong ipamukha sa atin na alam mo,
Pa-Diyos-Diyos ka pa, pabanal-banal ka pa, itignan mo nga yung buhay mo. Ganun eksakto yung nararanasan ng bulag. Pero sa bulag, wala nang dating yan. Bakit? Kasi, kumbinsido siya sa kanyang sarili na talagang siya ay anak ng Diyos. Kaya ang tugon niya ay patuloy niya pa rin isineshare yung kabutihan ng Panginoon. Kinukwento niya lagi yung kanyang testimony. Salit na sabihin niya na kayo, mga tawag ito, salit na sabihin niya sa mga na kayo, wala kayong magawang matino Hindi niya inaaway. Pagka sinasabi niya palagi, ay yung tungkol sa Panginoon. Sumagot sila, ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan at siya'y kanilang itiniwalag. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Yan. So ngayon naman, dahil naranasan natin yung bagong kinabukasan sa Panginoon, naranasan natin yung bagong pananampalataya at bagong pamilya, ano po naman yung tugon natin? Sa tatlong yon. So ang inaasahan sa atin ng Panginoon, sabi niya dito, mayroon akong iba pang tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Picture ng isang church. So sa ngayon na tayo po yung mga naligtas na, nabuksan na yung ating mga mata, inalis na tayo sa kasalanan, ang sabi ng Panginoon, meron pa siyang mga tupa na hindi pa nakakabalik sa kawan ng Diyos o sa church. Na kinakailangan atin po silang mapuntahan. Nung time na to, si Jesus, yan po talagang ginagawa niya. Kaya nga, mapansin nyo kay Jesus, kasi nga, ang pinag-uusapan dito ay tupa, ibig sabihin ito yung mga tao na talagang nanampalataya sa Panginoon. Naniniwala talaga sa Kanya. Sa ating pong paglabas sa community, sa trabaho, sa pamilya, sa pag-share po natin ng gospel, sa pagdi-disciple natin, ang ating pong laging tututukan ay yung mga tupa. Ibig sabihin, makikita po natin sa kanilang interest, makikita natin sa kanilang desire. Wag na wag po tayong mag-aalaga ng napakahabang panahon, pero kambing pala. Talagang siya pa pala'y unbeliever. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, sa mula't-mula pa lang, alam na ng Diyos kung sino ang nanampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, hindi pa tayo pinapanganak, hindi ka pa pinapanganak, alam na ng Panginoon kung sa dulo ng buhay mo, ng buhay ko, talagang tayo ay mananampalataya sa Kanya. Kaya ang pinatututukan sa atin ng Panginoon na hahanapin natin sa community ay yung mga tupa. Paano natin malalaman? Ito po. Kasi, maikli lang yung panahon natin, hindi po talaga mahaba yung buhay natin dito. Kapag tayo nag-aksaya ng panahon sa mga kambing, mga talagang walang interest sa salita ng Diyos, sayang po yung panahon na dapat natipo na natin yung mga tupa na ibalik na dapat sa kawan sa church. Ngunit, meron akong, ito pala. Ngunit ayaw ninyong maliwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yan. Kaya pag pumunta po tayo ng community o nag-share tayo sa mga tao na nais pong i-disciple, madali lang po natin malalaman kung sila ay tupa o kambing. Paano po? Sabi dyan, nakikinig sila at sumusunod sa Panginoon. Kaya minsan, meron talagang mga tao, inalagaan natin ng ilang buwan, pero wala tayong makitang bunga o wala man lang interest, talaga yan po, nililet go po natin yan. Bakit? Kasi nag-i-invest po tayo ng panahon, ng lakas, ng buhay, para lang po sa mga tupa ng Diyos, yung mga talagang ligtas na. Kaya nga lang, dahil walang nag-aalaga, walang church, kaya medyo napapariwara. Okay po? Kaya ilala mo talaga yung mga tupa na Ilala mo talaga yung mga tupa na. Sila na yung nagkukusang pumunta ng church. Hindi na big deal sa kanila yung mga spiritual na gawain. Hindi na big deal magbasa ng salita ng Diyos. Hindi na big deal dumalo ng dalangin. Hindi na big deal lang mag-share ng gospel. Hindi na big deal yung mga bagay patungkol sa Panginoon. Ang isang kambing, kahit anong gawin mo dyan, or sa ibang term, ang kambing ay ibig sabihin nito, hindi ito naniniwala sa Panginoon. Kahit anong gawin mo dyan, minsan, mapipilit mo yan na gumawa ng spiritual na bagay, pero hindi magtatagal. Lalabas at lalabas ang totoo.
Kaya sabi ni Paul, sa church daw, may mga taong umalis, pinatunayan lang nila na talagang hindi sila kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya hindi natin pinapanginayangan ang mga taong umalis ng church. Lagi pong bukas ang church sa mga naghahanap sa Diyos at sa mga ayaw sa Panginoon. Kapag ang tao umalis ng church at nagpatuloy yan sa ibang church, dahil sinabi ng Panginoon, anak, dadalhin kita dito sa church nito dahil may mission ako sa iyo, okay yun, true pa yun. Pero kapag isang tao umalis ng church at nabalitaan mo, wala nang balita sa kanya, hindi siya nagpapatuloy sa Panginoon, obviously, siya po ay kambing, hindi siya tupa. Huwag po nating habulin ng mga ganun tao. Kahit anong gawin natin, kahit ibuhos natin yung buhay natin doon, hindi kikilala yun sa Panginoon. Bakit? Kasi sa simula pa, alam na ng Diyos, kambing ay kambing, tupa ay tupa. Kaya kung meron po tayong dinidisciple ngayon, nade-discern na naman natin, kinakailangan pang palaging sunduin, paalalanan, pero ilang taon na, baka sinasabi na ng Panginoon, anak, hindi naman yan eh, hanap ka ng iba, hanapin mo yung tupa ko. Tignan mo yung interest. Yung interest at pagsunod, kita mo na kaagad dyan kung sa Panginoon yan. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Wow! Ito'y maganda. Dahil tayo ay pamilya ng Diyos, tupa ng Panginoon. Anong pangako ng Panginoon? One day, tayo lang po ang may buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Yung iba, yung kambing, walang hanggan din naman, pero kaparusahan sa impyerno dahil ayaw nilang kumilala sa Panginoon. Ayaw nilang kumilala. Kaya ano pang hinihintay natin? Kapatid, pagtulong-tulungan natin, hanapin natin ang ating mga kapatid sa labas. Mga tupa na hindi pa naibabalik sa kawan. Amazing grace na naranasan natin, nandito na tayo sa church. Naibalik na tayo sa kawan, may nag-aalaga na sa atin. May nag-aalaga na. At dahil ganun ang naranasan natin, ang magiging bunga nito sa atin ay yung compassion din natin sa mga nasa labas pa. Sa mga nasa labas pa. Praise God, yung ating pong campus ministry, talagang araw-araw po, hindi po nagkukulang ng teacher na magtuturo. Bakit? Kasi ang Panginoon, concern niya, talagang may balik po yung mga tupa. May balik yung mga tupa. So dito na po tayo nagtatapos. So mamaya po pag-usapan natin, anong tugon mo sa mga pagpapala sa iyo ng Panginoon? Nanampalataya ka na ba? Ano ang nagpapalakas ng iyong pananampalataya sa Panginoon? Kamusta ka sa bagong pamilya sa Panginoon at paano mo minamahal ang pamilyang ito? So 3 bagay lang po ngayong umaga. Tayo po ay ikinumpara sa isang bulag. Once upon a time, tayo po ay talagang sarado ang ating mga mata spiritually. Wala tayong pakialam sa Diyos. Wala tayong kamalay-malay na kung nagpatuloy tayo sa ganong buhay, kapahamakan yung magiging dulo natin. Kasi wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Pero ang Diyos ay nahabag. Nagpadala siya ng mga tao para tulungan tayo mabuksan yung ating mga mata. Na ibalik po tayo sa kawan ng Diyos. At dahil naranasan natin ang amazing grace ng Lord, na kung saan tinulungan tayo sa mga pangailangan natin, binigyan tayo ng bagong pananampalataya, at binigyan tayo ng bagong pamilya. Ang challenge ngayon ay maging amazing din yung pagtrato at pagsiserve natin sa Panginoon. Amazing po ba yung pagsiserve natin sa Diyos? Amazing po ba yung pag-worship natin sa Kanya? Sobrang amazing po ba yung pagmamahal natin sa Panginoon at sa Kanyang pamilya? Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Tayo po ay umuko at pumikit. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Talagang lubos-lubos po yung aming pasasalamat. Na sa kabila ng lahat ng aming pong pagtalikod sa inyo, ang kawalan namin ng interes,
Minsan, Panginoon, sa buhay namin, wala naman po talaga kaming pakialam sa inyo. Talagang namumuhay kami na kung ano yung gusto naming klase ng buhay. Salamat po, Panginoon, dahil amazing ang inyong biyaya. Kagaya ng isang bulag, hindi nyo hinayaan na kami po ay mapahamak. Bagkos, talagang nilapitan nyo kami na walang, alam niyo yun, walang kumbaga walang pangungutya, o hindi nyo kami talaga kinokondem na, yan, kasalanan mo yan. Kaya salamat, Panginoon, talagang lahat ng nilapitan nyo, ito talaga, Panginoon, yung amazing na nangyari. Nagkaroon ng bagong kinabukasan, bagong pananampalataya at bagong pamilya. Ngayon naman po, Panginoon, aminin namin mahirap sa part namin talaga na ipamuhay ang buhay Kristiyano. Pero salamat dahil you have provided yung Holy Spirit, kaya posible po talaga na kami makapamuhay ng nakakalugod sa inyo. Tulungan niyo po kami simula ngayon ay hindi lang seasonal o hindi lang dahil may program ang church na mag-reach out ng community, kundi Lord, tulungan niyo po kami simula ngayon, paglabas namin mamaya, masimulan kaagad po namin kung sino makasabay namin sa sasakyan, makita namin sa daan, maaaring sa family namin. Tulungan niyo kami, Panginoon, talagang sabihin namin yung katotohanan na merong libreng kaligtasan na binayaran niyo doon sa cross. Kinakailangan ang tao ay manampalataya upang makamta niya ito. Ganon din naman, pinagpipray po namin yung mga tao na pwede namin makausap. Bigyan niyo po sila ng puso na talagang sila ay magsisi at tumalikod sa kasalanan, at bigyan niyo po sila ng pananampalataya sa inyo. At tulungan niyo rin po sila, kami din, na talagang maging tagasunod, kung saan talagang i-deny namin yung aming mga sarili, take up namin yung cross, and we follow you sa araw-araw po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po yung prayer namin. In Jesus' name, Amen and Amen. Magandang umaga po at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Maaari na po tayong umupo at manatili po tayo para po sa mga susunod pa po natin na gawain. Para naman po sa ating pagbibigay, basahin ko po sa inyo ang 2 Corinthians 9:11-12. You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. When we give our tithes and offering, it is an expression of gratitude for what God has done in our lives. It is an act of acknowledging His goodness, faithfulness, and provision. When we give with a grateful heart, we cultivate a mindset of abundance and recognize that everything we have comes from God's hand. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. We praise you, Panginoon, talaga sa patuloy po na biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin. Nawa po, Panginoon, sa aming pong pagbibigay, talagang kayo po manguna at maghari sa buhay ng bawat isa. Talagang bigyan niyo po kami ng grateful heart, Panginoon, to give you, Panginoon. Sa aming pong pagbibigay, talagang ito pong aming pagkakaloob, Panginoon, talagang magamit po namin sa ikalalaga at ikalalago pa po ng inyong gawain. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, pray. Amen. Maaari na po tayo magbigay.
Special number po kaming lahat ng trainees. Sana po magustuhan niyo po yung alay naming kanta. Magre-recite lang po yung aming klase na kanilang talata ngayon. Sige, doon na kayo sa lahat. Wala ba kayong mga kamay? Sige. Diyan kayo sa harapan, diyan kayo sa harapan. Nasaan yung iba? Siya na si Lance. Sige, bago ano. Sige. Bago tayo magbukas sa panalangin. Ay, nasaan si ano? Nasaan mo? Yan. Sige. Palakpan po natin sila. Sige. Ang aming kwento ay patungkol kay Sakeo. Okay, ready?
Okay, sige. Yan. So, hindi po sila naligaw, ha? Tayo po tumayo lahat at magwawakas po tayo sa panalangin. Yan. Luke 19:10. Ang anak ng tao naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Tingnan mo yung katabi mo, naligaw ba siya? Tayo po mag-pray. Pray tayo. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Tunay na ang kabutihan niyo, Panginoon, ay lampas langit, Panginoon. Ang pag-ibig niyo ay hindi masukat. Ang iyong habag, Panginoon, ay walang hanggan. Ngayong umaga, ibinabalik po namin ang mata sa papuri. Ang pag-ibig niyo po, Panginoon, ay talagang nagpapatuloy po sa amin. Ibinigay niyo bugtong na anak upang iligtas po kami, Panginoon. Ibinabalik po namin ang pasasalamat, ang papuri, Panginoon, sa inyong pangalan. Tunay, Panginoon, na kayo po'y dakila. Ang pangalan niyo po ay tanyag, Panginoon, sa lahat. Sa buong mundo, Panginoon, kilala ang iyong kabutihan at ang kamanghamanghang ginagawa niyo, Panginoon, sa buhay namin at sa buhay ng mga tao. Kaya ngayon, Panginoong umaga, amin pong hinihiling na igawad niyo po, Panginoon, sa inyong mga anak, ang kapayapaan, ang pag-iingat, Panginoon, at ang patuloy na kalakasan, Panginoong Diyos o God. Kaya pray po namin, Lord, yung mga kapatid na may karamdaman, we pray, Lord, that you extend your healing upon them, Lord, and restoration, Lord. Ito po aming dalangin. Lord, we also pray for Israel, O God. Let there be peace in Jerusalem, in Israel, O God. Dalangin po namin lahat po ng nagbabalak na sirain, wasakin, Panginoon, ang mga taong pinili niyo, Panginoon, amin pong sinasansala sa pangalan ni Jesus, Lord. We pray, Lord God, that this war will end, Lord God. At dalangin po namin lahat po ng mga terroristic activity, Panginoon, hindi lang sa bansang Israel, kundi sa buong mundo, Lord, ay tumigil na, Panginoon, upang magkaroon ng kaayusan, Panginoon Diyos o God. We also lift up to you, Lord, our country, the Philippines. Alam po namin, Panginoon, mahal niyo pong bansang ito at meron po kayong dakilang layunin, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon Diyos. Dalangin po namin na patuloy ang mga tao, kumilala sa inyo, Panginoon, tumalikod sa kasalanan, maging ang mga namumuno po namin, O God. Salamat, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Upo muna po tayo para po sa ilang pagbabalita. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. At bago po tayo dumako sa ating regular announcement, i-welcome lang po natin ang ating bisita ngayong araw. Si Kuya Jerry Pineda po. Maaari po ba tayong tumayo? Ayun. Welcome po dito sa TMIT Pass. At masaya po kami na naririto kayo ngayon. At masaya rin po kami na makasama po namin kayo sa mga susunod na Sunday Worship Service. At para po sa ating regular announcement, ayun, may birthday celebrant po tayo para sa October 7. Si Beverly Alejandro po. Kapatid ko po. Advance happy and para naman po sa ating mga prayer meetings, patuloy pong ginaganap ang ating mga prayer meetings po dito sa TMIT Pass Church, 4:30 p.m. every Tuesday. At ganoon din po sa St. Vincent Baliran Phase 2, 4:30 din po. Every Wednesday naman po. At every Thursday naman po sa Sitio Calbasan, Tipas, every 4:30 p.m. And patuloy pa rin po magkakaroon ng online prayer fellowship via Messenger group po, 7 p.m. And night of prayer and fellowship po, every last Friday, 7 to 9 p.m. po dito sa Tipas Church. And patuloy pa rin pong nagpapatuloy ang ating TMI Youth Worship Service or ang Ignite po. Every Saturday po, 3 p.m. Kaya ini-encourage po ang bawat kabataan
na dumalo po sa ating Saturday Youth Service. At patuloy pa rin po ang ating campus ministry dito sa Tipas. Every Tuesday, Wednesday, and Thursday po, 12 p.m. to 12:30 p.m. Kaya ina-encourage po ang bawat isa na makidalo po sa ating gawain. And nagre-recruit po ngayon ang ating tech team, and if you are interested to be part of the team po, connect na lang po tayo sa ating mga tech team members sa likod. Okay na po. And para po sa ating server or Dishwasher po ay mga fathers po. And since po, pwede po tayo makapunta sa ating mascot group at pag-usapan po natin yung tatanong-tanong kayo. Thank you po. Okay, pagkatapos po na ng kainan po natin, magugrupo na po tayo kasi lalabas na po tayo ngayon. So, after eating, i-announce po namin yung groupings at saka yung mga pupuntahan. Okay po, sige po.